Ang araw po sa lahat. Muli, pagpatuloy po natin ang pagbubulay-bulay. Ngayon naman po ay dito po tayo sa ang pagbubulay-bulayan po natin ay mga hukom, chapter 6. Ayan, kung saan ito ay patungkol kay Gideon. So, no, na siya ay panglimang judge ng Israel na ginamit ng Panginoon para sa bansang Israel ng kahit na nga paulit-ulit, no, sila magmula dun sa naunang apat na judge ay ganun pa rin, paulit-ulit pa rin yung ginagawa ng mga Israelita sa pag disobey sa Panginoon. And again, sabi rito sa verse 1, again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain cliffs, caves, and strongholds. So sabi sa 3, wherever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep nor cattle nor donkey. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. So, unto verse 6, nakita natin kung gaano yung ginagawa ng Midianite, Amalekites sa mga Israelita, na kung saan ay talagang inilaw naman to ng Lord sa kanila because they did evil, no? Na hindi na naman sila sumunod sa Panginoon. Pero ang Panginoon, when they cried out to God, ay ang Panginoon ay lubang by His grace and mercy, no, na kung saan ay binigyan na naman sila ng bagong pagkakataon through Judge Gideon. So, kaya binigyan sila ng makakatulong nila. So, the angel of the Lord, sabi sa 11, came down under the oak in Ophrah that along to Joash with the Avisrite, where his son Gideon, sorry for the pronunciation, was threshing wet in a wine press to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Pero yun nga, si Gideon ay sabi niya hindi siya karapat-dapat. It happens na siya yung lipi nila ang pinakamahina, pinakamaliit, diba, dun saan nila. But bakit nga ba si Gideon ang pinili ng Panginoon? Ay pinapakita lang niya dito na hindi mga mighty warrior yung kanyang pinipili, hindi yung mga malalakas, magagaling, matatalino. Hindi naman sinasabi nating bobo si Gideon. Ano siya, marunong siya. Pero pinapakita lang ng Panginoon dito kung bakit ito pinipili ng Panginoon ay upang mahayag yung kanyang kapangyarihan. Makita natin dito, jump tayo dun sa susunod na chapter, makikita natin doon kung ano yung ibig sabihin nun, na yung paglaban nila. So, dito muna tayo. Meron akong gustong pagdiinan dito sa chapter 6 na ito. Na kung saan, nang ginamit nga si Gideon man ay meron siyang parang may doubt siya, 'di ba? Nag-doubt din siya. Gideon is like Moses nung tinawag ng Panginoon. Si Moses, bago siya tinawag ng Panginoon, siya po, ang kanyang ama po ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan na kung saan sila pa yung parang nagdi-distribute noon. So, syempre, katulong si Abraham noon. No? Si Abraham, no? Na yun yung kanilang trabaho. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, nandun siya sa ganung trabaho. Also, Gideon, nasa ganung trabaho din ang kanyang ama. Kaya nga dito, anohin natin dito na kung saan ay, sabi ni Gideon, sabi dito sa verse 25,
That same night the Lord said to him, take the second bull from your father's herd, the one 7 years old, tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah's pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height. Tingnan natin yung utos ng Panginoon. Tear down. O wasakin mo yan. Wasakin mo yung ginawa ng Diyos-Diyosan ng iyong ama long time ago. So, Abraham and Gideon, same sila na sitwasyon. Pero tinawag sila ng Panginoon. And nung nila yung pagkilala nila sa Panginoon, naging malalim yung faith. First naman, hindi naging ganun si Gideon dahil humingi pa siya ng katibayan sa Panginoon ay ikaw ba talaga to, Lord, di ba? Nag-alay siya, di ba? Nakita niya na ito nga yung tunay na Diyos na nagpakita sa kanya. At kaya yung binigay ng Panginoon na utos sa kanya ay sinunod niya po yun. So sinunod niya yun at nagulantang yung mga iba, di ba? Bakit nangyari yun? Bakit nasira, na demolish yung altar o yung rebulto ni Baal, no, sapagkat ang Panginoon ay kay Gideon, no, kung saan ay ginawa niya, sinunod niya yon. Siyempre hindi naging maganda yung naging nung tugon ng ibang tao doon na dali mo sa akin yung anak mo, ganun, 'di ba? Na bakit niyo ginawa tong mga bagay nito? Bakit mo sinira ito, 'di ba? And merong isa nagsabi sa kanya dito, if Baal really is God, he can defend himself. I'm sorry. 31, but Joash replied to the hostile crowd around him, said si Joash, are you going to fled Baal's cause? Are you trying to save him? Sabi, di ba? Sa verse 31, whoever fights for him shall be put to death by morning. If Baal really is God, he can defend himself when someone breaks down his altar. Judges chapter 6 verse 31. Una, balikan po natin yung sinabi ng Panginoon sa kanya, tear down the altars. Sa atin po, napakagandang mensahe po nito para sa ating lahat. All images, idolatries na kinagis na natin, sabi ng Lord, tear down. Tanggalin mo na yan sa iyong sarili. Hindi dahil sa yan ay gawa ng iyong ama, mga magulang, diyan ka nagising, diyan ka namulat, yan ka nung ipinanganak. But God, nagbibigay sa atin ng pagkakataon yan na malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan yan, na siya lang ang Diyos na dapat sa ating sambahin. Yung sinabi rito ni Joash na kung saan ay kung talagang siya yung Diyos, dapat alam niya kung paano iligtas ang kanyang sarili. Tama po. Ngayon kapatid, tanong ko sa iyo, isip-isipin mo po ito. Ang mga nasa paligid natin, nakinagis na natin, nakikita natin minsan putol na, andun, sa tabi na lang. Diba? Alam nyo kung anong tinutukoy ko? Minsan napuputol, minsan nadudurog, nababasag kasi gawa sila sa simento, ang iba'y gawa sa kahoy. Nandun na lang sila sa isang tabi, minsan nasa basurahan pa eh. Pero, nakita natin nasa ganong anyo pa rin sila. Pero bakit nga ba? Kasi, hindi naman nila kayang buuin ang kanilang sarili. Kung hindi nila kayang gawin yun, paano kaya kanya ililigtas? And take note of this, mga kapatid. Our God created heaven and earth, including us. Hindi po tayo ang gumawa sa ating Diyos.
Hindi po tayo ang gumawa ng Diyos para sa atin. Hindi po tayo ang gumagawa ng kaparaanan para tayo ay maligtas. Hindi po yan. By the grace of God, we save. So, hindi po lahat yan. Yung iisang Diyos, the Almighty God, the Sovereign God, the Living God, siya lamang po. Wala nang iba. Kaya napakahalaga po ng mensaheng ito para sa akin na ma-share. Kasi po, ito yung ng karamihan sa ngayon. Di po ba? Ang Old Testament po, nasa ibang nga lang siya. Circumstansya siya. Ibang panahon. Pero alam nyo po ba, na tong panahon na to ay katulad ng nangyayari nung panahon noon. When you meditate the word of the Lord, maiintindihan nyo po kung ano yung ibig kong sabihin. There are a lot of idolatries, images, or anything that has value, or yung mas binibigyan mo ng mas pina-priority mo sa buhay mo. Okay, wala kang images. Wala. But nasaan ba yung puso mo? Sino ba yung inuuna mo? And that is your idolatry. Maybe time, maybe yourself, maybe your career, maybe the people around you. Ikaw lang po makakasagot niyan. Sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin siya. At mangyayari nga po, ano man ang alalahanan natin, iyon ay idadagdag sa atin. Ibibigyan tayo ng, ano ba yung problema natin? Kalutasan. Diba? Ano ba yung mga bagay na kailangan natin? Idadagdag sa atin. Ano ba yung mga bagay na wala sa atin? Kakulangan natin, idadagdag na Diyos sa atin. At sabi niya rin sa John 15:7, kung hindi po ako nagkakamali, if you remain in me and my words remain in you, then you will ask what you wish, then you shall have it. Wala po siyang limitation na binigay doon. Ito lang. Sabi niya, ano man, di ba? Ano man, manatili ka sa salita ko, manatili ka sa akin, hilingin mo kung ano man ang ibig mo. At yun ay matutupad para sa iyo. Kapatid, how much do we have time to live before coming of Jesus? Are you ready? Are you prepared to face the Son of Man? Yun po lagi ang ipanalangin natin, na makaharap tayo sa anak ng tao. Makaharap tayo na malugod sa atin ng Panginoon. God bless everyone, and I pray na mabuksan po ang isipan ng bawat isa sa katotohanan na ang Bible lamang po, dito po tayo mag-depend sa salita ng Panginoon. Tama po na magkaroon tayo ng mga pakikinig, pag-aaral, tama po yun. Dagdag sa kaalaman natin po yun. But, sabi ng Lord, read the scripture, meditate on it day and night. Gawin po natin yan. And I share this to you para po pagpapaalala sa atin. Sabi nga po, di ba, sa 2 Peter chapter 2 verse 1, verse 12 chapter 1 verse 12, na kung saan ay pinapaalalahanan pa rin tayo kahit napatatag na tayo sa ating pananampalataya. Palagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Kaya kailangan po natin ang paalala, reminding us every now and then, through the scripture, through meditating His word, through prayers and devotion. At maraming salamat po sa bawat isa. Until next time, God bless you po.